Alam niyo ba ngayong darating na bagong taon, dapat alam natin ang mga pamahiin para sa ganon, malaman natin ang mga hindi natin dapat gawin upang makaiwas tayo sa mga kamalasan na maaaring ibigay nito sa ating mga buhay. Walang masama sa naniniwala, basta't ang mahalaga, maaga pa lang ay nakapag-iingat na. Umpisahan natin na kapag bagong taon, lahat tayo ay nagpapaputok sa kadahilanang ito ay nagtatanggal ng negatibong enerhiya. Aalisin ang mga negatibong enerhiya sa iyong tahanan upang ang pumasok ay positibong enerhiya na magdadala ng kaswertihan sa ating mga buhay. Kaya tradisyon na yan na ginagawa ng mga Pilipino. Isa pang bagay na tradisyon na rin natin ginagawa ay ang paghahanda ng mga bilugan na prutas. 13 prutas para sa 13 swerte sa buhay natin. Iwasan mo lamang ang maaasim sapagkat ang maaasim na yan ay maaaring makapagdulot ng hindi magandang resulta sa iyong buhay. Tandaan mo rin na pagsalubong ng bagong taon, dapat nagbibilang ka ng pera para sa ganon, buong taon kang swerte at buong taon kang may pera. Huwag na huwag mong hahayaan na wala kang pera sa pagsalubong ng bagong taon dahil ito ay mangyayari sa buong taon na ikaw ay zero o magiging walang-wala. Kaya naman, habang ikaw ay may pera, mas mainam na merong laman ng pitaka, merong laman ng bulsa o kung anumang bag ang meron ka. Para sa ganon, buong taong ang lahat ng lalagyanan mo ng pera ay may laman at magbibigay ito sa iyo ng magandang resulta. Siyempre, huwag mo rin kakalimutan na mga inipon na barya ay ihahagis mo papasok sa loob ng tahanan. Ang paghahagis ng mga barya sa loob ng tahanan ay swerte at makapagbibigay ng pasok ng grasya. Ang mga kababaihan o kahit sino pa man ay nag-iingay sapagkat ang pag-iingay ay katumbas ng pagtatanggal ng mga negatibong enerhiya na naging stagnan sa ating mga tahanan. Ang mga negatibong enerhiya kasi na yan ay nakapagdadala ng kamalasan. Kaya naman mas mainam na itaboy natin ito sa ating mga tahanan upang maitaboy din natin ang anumang uri ng kamalasan. Ang mga kamalasan na yan kasi ay maaaring magpabigat sa ating mga buhay. Tandaan mo rin na ang mga kiat-kiat o orange na bilugan ay maganda ang ipapasok sa ating tahanan. Kaya naman pagsalubong ng bagong taon, mas mainam na maghagis ka nito sa loob ng iyong tahanan upang ang tahanan ay swertihin sa buhay. Pagdating naman sa mga tubig, huwag mong hahayaan ang poset o sira o kaya naman ay may tumutulo na tubig. Ang tubig kasi ay pera. Ang katumbas nito ay pagpasok ng swerte. Kapag may sirang poset, humihinto rin ang daloy ng swerte sa ating mga buhay. At ayaw naman natin na huminto ang daloy ng swerte. Mas mainam na patuloy ang swerte kung kaya't kapag may sirang poset ay agad itong ipaayos o ipagawa. Para sa ganon, hindi masasayang ang tubig na katumbas din ng pagkasayang ng kaperahan na meron ka sa iyong buhay. Ang tubig kasi ay elemento ng water na tinatawag na money na katumbas din ng pera na meron tayo kaya dapat din nating ingatan. Pagdating naman sa pagtalon, maraming naniniwala na pagsalubong ng bagong taon, dapat ikaw ay tumatalon kung gusto mong ikaw ay tumangkad o kaya naman madagdagan pa ang iyong height. Marami namang naniniwala dito at wala namang masama kung gagawin mo to dahil ang katumbas nito ay magiging magandang resulta sa pisikal na aspeto. Siyempre, huwag mong hahayaan na sa pagsalubong ng bagong taon, ikaw ay nakahiga ng maghapon. Ang pagtulog o paghiga sa maghapong magdamag ay katumbas din ng buong taon na katamaran o kaya naman ay magsiresulta sa hindi maganda. Kapag ganito ang
ang unang araw mo, buong taon din ganito ang gagawin mo sa buhay mo. Kaya naman kung gusto mong maiwasan na maging pabigat sa mga tao sa tahanan mo, iwasan mong nakahiga sa pagsalubong ng bagong taon, kumilos ka at huwag mong hayaan ng katamaran ang mangibabaw sa iyo. Dahil buong taon, ganito na ang mangyayari sa iyo. Ikaw ay tatamarin, ikaw ay mawawala ng gana at buong taon kang naghihirap at hindi mo mapaniwalaan na parabagang ayaw mo nang magtrabaho. Mas kinugusto mo o ninanais mo na nasa loob ka lang ng tahanan, nakahiga at nagpapahinga. Gawa yan ng katamaran na nararanasan mo dahil yan kasi ang ginawa mo sa pagsalubong ng bagong taon, kaya yan din ang magiging resulta sa loob ng isang taon sa buhay mo. At syempre, huwag mo ring hahayaan na madilim, magulo at madumi ang loob ng tahanan mo. Kailangan sa pagsalubong ng bagong taon, meron kang tahanang malinis, maayos, organisado at higit sa lahat, maliwanag. Ang liwanag ng isang tahanan ay magbibigay ng magandang buhay. Huwag mo ring hahayaan na nag-aaway ang buong pamilya. Dapat masaya sa pagsalubong ng bagong taon para buong taon kayong maligaya at magsasama-sama at nagmamahalan. Kung ano kasi ang ginawa mo sa pagsalubong ng bagong taon ay magre-resulta sa buong taon na magkaganap ito. Huwag kang mag-aaway o makikipagtalo sa iyong asawa kung ayaw mong buong taong mangyayari ang bagay na to. Ang gawin mo sa pagsalubong ay pagmamahalan, pagkakaisa at pagkakaintindihan ng buong pamilya para walang sino man ang naapektuhan, sapagkat kapag ganito ang ginawa mo sa pagsalubong ng bagong taon ay buong taon nang ganito ang magkaganap sa inyong buhay. At ayaw naman natin na ganito ang mangyari sapagkat ito'y magdudulot ng kalungkutan o paghihiwalay. Kaya mabuti pa lang na sa pagsalubong ng bagong taon, iwasan mo na ang pag-aaway. Magmamahalan dapat ang pamilya. Huwag ka rin magbabayad ng pagkakautang sa pagsalubong ng bagong taon dahil buong taon ka nang mangutang o magbabayad ng utang. Kaya mas mainam na huwag mo nang gawin ang bagay na to kung ayaw mong mangyari sa iyo ang bagay na to sa buong taon. Siyempre, ingatan mo ang pera mo. Ang pag-iingat ng pera ay katumbas ng buong taong swerte sa iyong buhay. Huwag mong hahayaang nauubusan o nasisimutan kung ayaw mong mangyari ang bagay na yan sa iyong buhay. Higit sa lahat, ang pagsasama-sama sa hapagkainan ng isang buong pamilya sa pagsalubong ng bagong taon ay napakaganda. Ito ay magre-resulta sa isang magandang buhay.